Alright, isang masayang araw po sa inyong lahat mga kalahi. Kahit pahirap ng pahirap ang ating buhay, piliin pa rin natin maging masaya kahit papaano. Okay, confirmed na po. Wala na raw si Saldico sa Czech Republic. Ayon yan sa report ng DOJ. Kaya itong DOJ Secretary nagsimba na lang. Na-post pa o baka may kasunod siya na media. Nagwaldas, nagsayang lang po ng pera. Wala pong anong tawag na to, achievement na nakamit. Nagwaldas, sinayang lang po ang ating pera nitong DOJ na to. Wala, syempre, pag lumayas yan, may delegado yan. Baka hindi 6, 8, mga 10 siguro ang delegado niya. Magkano ang pamasahe pa lang, plane ticket pa lang, 100,000 na. Siyempre, mag-BBIP yan o business class. Hindi naman sasakay ng economy yan. May budget naman, ba tayo mag-economy? 100,000 po ang ticket papuntang Europe. Siyempre, may mga kasama yan. Million, plane ticket pa lang. Mag-hotel pa yan. Kakain pa yan. Meron pang magiinuman pa yan, di ba? Pagdating sa gabi. At pag malapit na siguro umalis, magsha-shopping pa yan. Talagang nasasayang. Ang dami pong nasasayang na pera dito po sa bangag na administrasyon na to. Na wala namang achievement na nagawa. Puro pagsasayang ng pera. At alam nyo ba, meron tayong narinig, nabulungan po tayo na ito pala ang dahilan kung bakit nilaglag nila. Talagang tuloy-tuloy na po ito Nilaglag na po nila si Tambaloslos. Dahil si John Vic Remulla, si Juan Victor ba yan? Juanito Victor, John Vic Remulla. Nagsagawa na po ng meeting. Miniting na po yung mga opisyal ng kapulisan para bantayan si Romualdez, si Tambaloslos. Bantayan po sa paliparan at sa dagat. Yung mga daungan, baka gayahin daw si Alice Goo. Siguro Malaysia, magbangka, speedboat, papuntang Malaysia, tas doon lumipad. Kaya miniting na siguro mga 50 na opisyal ng pulis, miniting ni John Vic para mabantayan dahil mayroon na pong hold departure order si Tambaloslos. Ganon din kay Cheese, kaya lang wala pang order galing sa korte na hold departure para naman kay Cheese. Kay Tamba meron na, kaya maigting na binabantayan po si Tamba na baka makatakas. At kasalukuyan siyempre nagtatago na si Tamba. Parang si Bato, sila Atong Ang. So, ang dami pong mga nagtatago na parang ayaw naman hulihin. Parang binugaw lang. Si Bato parang binugaw lang sila Atong Ang wala, hindi naman hinuhuli. Parang sinadya lang na bugawin. Kagaya kay Atong Ang, di wala nang negosyo si Atong Ang. Nasa kanila na yung negosyo ni Atong Ang. So yan po ang ating mga pag-uusapan. Dagdag pa natin itong susunod na eleksyon. Parang kaduktong yan, ng pagkalaglag kay Tambaloslos. At dito naman sa Meralco, nako po, ang dami na talagang nagrereklamo. So bago tayo mag-umpisa, paki-click muna ang ang like and paki-click po ang subscribe. Libre po 'yan. Okay. Pakinggan po natin ang DOJ. Wait lang. Ito na. The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Sagot. He is not within the Czech Republic.
So he is free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes? Yes daw. he is free. Yes, he is free. Mali. Abogado yata itong itong DOJ Secretary, si Bida ba yan? Mali po yung sagot niya. Tinatanong si Saldico. Si Saldico ba is free? Ayaw pa sumagot. Ayaw pa nung una. Hanggang sa mga pangatlong tanong, yes, he's free. Mali ang sagot mo. Saldico is not free. Saldico is always hiding nga eh. Paano naging free si Saldico? Hindi malaya yun. Pag nagtatago nga siya eh. Kung saan-saan na nga siya nagpupunta eh. Paano mo masasabing free si Saldico? Di ba hindi? Mali yung sagot nito. Abogado pa naman, secretary ng Department of Justice. Hindi marunong sumagot. Palibasa, yung mga hindi marunong sumagot, mga korap yan eh. Talagang hinahayaan ng Panginoon na magkamali yan. Pumalpak yan kasi may mga korupsyon. Nakikita nyo pag may korupsyon na proyekto, talagang gumigiba na gumuguho para malaman na ayan, may korupsyon. Yan yung ganti ng ng nature. Diyos na po ang may gawa niyan. Kagaya ng flood control. So, confirm na si Marcos Jr. ay nag-fake news, nagpakalat ng fake news. At siyempre, pinagtanggol pa rin siya kahapon ni Auntie Claire. Ayan. Sabi ni Auntie Claire, hindi raw sinabi ni Bongbong Marcos na word na arrested, nahuli daw. Yan ang sinabi. Kapag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Okay, ang nahuli na salita ay very general. Hindi very general ang nahuli na salita. Hindi naman ako ayon sa iyo dyan. So, kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto. Stop! Sabi nyo, na-stop. Na-prevent sa pagkilos. Hindi ba't ang laki ng panggagagong ginagawa sa atin ito? Yung amo niya, puro korupsyon, pagnanakaw na ang ginawa. May mga pambubudol pa, mga fake news pa. Para lang niya maipagtanggol. Ayan, pilit na pilit. Pilit na pilit po para lang maipagtanggol. Hayop na tao ito. So, malinaw. Wala si Saldico sa Czech Republic at sinasabihan nga si Saldico na parang palos. Madulas daw si Saldico. Sa loob-loob ko, hindi ko rin alam kung masasabi nating mahina kayo. No? Kasi kung gustong hulihin, mahuhuli po nila yan eh. Kaya lang, parang ang style ni Bongbong Marcos, ayaw niya gumastos. Pinipigilan yung kanyang confidential fund. Parang yung yung paghuli kay Kibuloy. 'Di ba? Ang tagal din nahuli ni Kibuloy. Tapos yung ICI, yung investigasyon sa ICI, hindi sila mapadala ng computer, hindi makabili ng computer yung ICI. Pigil na pigil ni Marcos yung pera na mabigyan ng budget yung ICI. Yung nag-iimbestiga, 'di ba? Sa flood control. Ayan yung sabi nung isang commissioner. Hindi sila binibigyan ng budget. Hanggang ngayon, presidente na siya, parang pinaiiral pa yung pagka-Ilocano. Ganun ba yun? Ganun ba mga Ilocano? Matitipid lang siguro. Yan yung sabi ng ibang Ilocano. Hindi sila kuripot. Matipid lang sila. Parang antipid. Magbigay ng bawasan yung confidential fund. Kasi
kung gusto talagang mahuli si Saldico, ilang buwan na si Saldico. Gastusin niyang confidential fund na yan. Matutunton si Saldico. Kaya lang, mukhang ayaw nga pakawalan yung confidential fund ni Bongbong Marcos. Kumbaga, nasa maleta na, nasa basement na, ayaw nang dumukot doon. Ayaw gumastos. Kaya napapabagal po yung trabaho. Yun yung sabi rin ni VP Sara. Iba yung may confidential fund, napapadali yung trabaho. Dito kay Bongbong Marcos, 4.5 billion na nga yung confidential fund niya. Ang bagal pa rin ng trabaho. Ibig sabihin, binubulsa lang yung kanyang confidential fund. So, dito naman po, sa pagkakalaglag kay Martin Romualdez, sabi ni John Vic, yun nga nasabi ko kanina, miniting na niya at binabantayan nila ang dagat at ang himpapawid na makatakas si Tambaloslos. Dahil nga tinuluyan na nila si Tambaloslos at na-frozen na ang kanyang mga asset, at nakikita natin si Boying Rimulya ay pursigidong kasuhan si Tambaloslos at talagang may mga pag-aaral na ginawa at ginamit na rin yung 18 Marines and Gutesa Affidavit. So nakikita po natin at nabasa natin ito. Ayan si John Vic, handa na akong maging presidente. Ayun. Ayun, yun eh. Yun po yun. Ang pagiging presidente ay pangarap ng lahat. Pero hindi ko alam kung handa na ang taong bayan para sa akin. Yun lang. Ako, alam ko, handa na ako. Ha? Yun ang problema no? Ganyan din halos ang sinabi ni Risa Hontiveros, seryoso ako, handa akong tumakbo. No? Lagi silang may handa Hontiveros weighs 2028 presidential bid, calls for united opposition. Handa na rin daw, puro sila handa. So ang nakikita ko dito, at may nagbulong nga sa akin, si Tamba mukhang tatakbo sa pagkapangulo. Malamang ayaw ito ni Lisa Marcos, ayaw sa kanya din ni Bongbong Marcos, kasi yung mga magnanakaw, galit yan sa kapwa magnanakaw Yung mga swapang, galit din sa kapwa swapang. Maaring hindi sila makaporma, ang mga Marcos, kapag si Tamba ang naging presidente. Maaring tablahin sila. Naalala nyo yung kwento ni BP Sara, kampanya pa lang, ang campaign manager po doon si Tambaloslos ng BBM Sara. Si Tamba ang campaign manager doon. At yung mga donation, contribution na para sa election, dinudupang ni Bongbong Marcos. Hindi na raw nagbibigay para sa kampanya. Kinakapos tuloy sila sa panggastos. Yan ang kwento ni Tamba kay BP Sara noong nasa eroplano sila. At sabi ni Tamba, kapag napwesto na siya, kapag nanalo na si Bongbong at napwesto na siya bilang speaker, sabi niya kay BP Sara, magkatabi sila noon sa eroplano, sabi niya, babawi ako. Ayun nga. Halos parehas sila ng ninakaw ni Bongbong Marcos at ni Tamba. Napabalita nga na marites lang itong si John Vic malapit kay First Lady Lisa Marcos. At si First Lady Lisa Marcos, kumikilos po talaga yan. Unang-una pa lang, pagkaupo pa lang ni Bongbong Marcos,
Siya na yung nag-a-appoint sa mga kapulisan, kasundaluhan, di ba? Tandaan nyo yung issue na yon. Nakikialam sa pag-appoint si First Lady. Di ba? Natandaan nyo yan? Siya yung nag-a-appoint sa mga, siguro, PNP, DILG, DND. Di ba? At si Bongbong Marcos naman, parang siguro sunod-sunuran lang. At kung ano sabihin, kasi nagsasapukan yung dalawang yan, di ba? Oh. At si Tamba naman, at si First Lady, ang dami na rin nagsabi, taga Malacanang, nagsisigawan yung dalawang yan. Si Lisa at si Martin. Talagang, hindi lang isa nagsasabi niya, marami na nagsabi. Ilang beses na sinabi ni Boljakera yan. Marami na siyang email, text na na-receive na taga Malacanang na sinasabi pag nag-aaway itong dalawa, nagsisigawan talaga. So hindi sila hindi sila goods ni Tambaloslos at ni Kokak, ni Palaka. Hindi sila goods. Malamang ang manok nila si John Vic. Kaya kilos naman si Boying. Kakasuhan si Martin Romualdez. Para unang-una na ma-frozen ang assets. Napaka-importante nun. Ginawa nila yung kay Kibuloy. Bakit? Si Kibuloy kasi, saka si Duterte, nakakalikha sila ng malaking rally. Yung unang mga rally, di ba? Kay OJC yun. Saka mga supporters ng Duterte, ni Tatay Digo. Kaya pinakulong para hindi makagawa ng mga pagrarally-rally. At tinitira rin ni Kibuloy yung mga komunista. Nagsabuatan na nga yung Marcos at komunista, di ba? So, yan, isang halimbawa yan para mapatahimik at yung asset para hindi makagalaw. Hindi makagalaw. Ganon din ginawa kay BP Sara, yung budget naman ng Office of the Vice President, tinapyasan para hindi masyado makagalaw. Kung wala kang budget, konti lang budget mo, hindi ka makagalaw talaga. Limitado lang yung galaw mo. Gagastos ka kung meron kang ibang sponsor or sarili mong pera. So, yan yung nakikita natin na kaya tinuluyan si Tamba. Magkaaway na sila. Magkaiba na sila. Pero, diyan nga po sa laglagan na yan, mahirap buuin yan. Mahirap buuin. Pero, unti-unti, nabubuo natin. Dahil, mukhang si John Vic nga ang kanilang magiging manok. Okay? Dito naman po, sa Meralco, di ba, ang dami nang nagreklamo. Pati yung Portis sa atin na sinisingil. Samantalang may budget na naipasa yan sa batas Naisa batas yan Na kapag naipasa sa batas, obligadong pondohan yan ng gobyerno. Hanggang sa paggawa ng 2026 budget. Meron pa ring senior citizen. Tapos yung mga system laws, yung renewable energy, yan daw yung mga popondohan ng mga dagdag na singil ng kuryente. Hindi po totoo yan. Corruption po yan. Corruption yan. Bulag naman tayo Hindi naman natin makikita kung saan napunta yung collection dyan Katatapos lang nilang mangurakot sa langis, sa diesel, sa kerosene, sa gasolina. Opo, nangurakot po sila. Ginatasan po nila tayo. Lahat ng mga Pilipino. Ginatasan nila tayo sa presyo ng petroleum products. Kasabwat ang mga oligarko. Sinabi ko na yan ilang ulit na. Hindi pa tayo nakakabawi sa pagtaas ng diesel at iba pa.
Sinundan naman nila ngayon ng kuryente. Kasabwat naman ang Meralco. Although, labas na ng statement ang Meralco, hindi po sa amin napupunta yan, sa gobyerno daw po napupunta yan. Eh, ang problema, January pa pala pinatupad yan. Bakit ngayon ka lang Meralco nagsalita? Nagsasalita na rin si Bam Aquino. Eh, alam nyo yan eh. Yung passing through law ba yun? Eh, alam nyo yan eh. Bakit ngayon ka lang nagsasalita, Bam Aquino? Kayo, taga Meralco. Kung walang nagreklamo, hindi kayo magsasalita. Eh, siguro, may takot talaga sila sa gobyernong bangag. Eh, palibhasa, bangag nga eh. Pag sinabi mong bangag, baliw yan. Baliw yan. Pag nagdilim ang paningin yan, talagang makikita mo. Makikita mo ang kung ano gagawin sa'yo. Yun po ang nangyari. After nung langis, kumana sila sa langis, kumana sila sa kuryente. Mapupunta po yan sa maleta, hindi po sa sa 4P, sa kung saan na programa daw ng gobyerno. Hindi. Shoot sa maleta po yan. Kaya lang baka bistado na yung maleta. Yung naman, black box naman ngayon. Yung nabibili sa Divisoria yung black box. Yun yata ang parang tinitignan nila, magandang lagayan ng pera to. Itong black box. Ha? Sana makakuha ng picture o video na may maglabas. No? Ayan, black box naman, hindi na maleta. So yan po ang ginawa sa atin ngayon. Talagang ginagatasan tayo ng gobyernong ito. Wala pong humpay. Walang tigil na pangungurakot. Grabe. At lahat po ng kalaban, pati vlogger, meron naman daw subpoena, 3 vlogger. Dahil sa fake news. Pero yung presidente, pag nag-fake news, kahit lantaran na, kahit na ang tawag nito, kahit na obvious na yung pagka-fake news, ipagtatanggol pa rin ni Auntie Claire. Pipilitin pong maipagtanggol. Kahit sablay din yung kanyang pagtatanggol. Ngayon lang ako naka-experience po nitong ganitong klaseng katakaw sa pera, ganitong klaseng pinuno, pangulo, presidente, politiko, ganito katakaw, ganito kawalangya, kademonyo. Ngayon lang po tayo naka-experience ng ganyan sa loob ng mula kay Cory Aquino hanggang sa ngayon. Sobrang takaw po, wala pong kabusugan. Yung langis nga hindi pa tayo nakakabawi. Eto na naman, Meralco na naman pala. Talaga naman. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.